verse number 24. Kita nyo na, mga Ready? Read. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring into the land whereunto he went, and his seed shall possess it. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Harinawa kayo po'y mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, na huwag kaming alis sa dakong ito, na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang espiritual. Mangusap po kayo, Diyos, sa bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Ang mensahe ngayong gabi ay patungkol sa iba't ibang klaseng ugali, different attitudes in serving God. So, sa paglilingkod sa Panginoon, may kanya-kanya ho tayong pag-uugali, kanya-kanya po tayong thinking, kanya-kanya po tayong pananampalataya. Ano ho? So, ito po'y mahaba po ito, bali dalawang chapter po. Ano ho? At yung 13 and 14, ito po yung kwento nito, na nandoon na sila sa ilang napok, they were in the wilderness, at nagpadala si Moses ng 10 spies, okay? To scout the land, para tingnan yung lugar na kung saan ay sasakopin po nila, mga kapatid. So, kaya sila inalis ng Diyos doon sa Ehipto, dahil gusto ng Diyos, ang gagawin nila, sila ay maglingkod sa totoong Diyos. Kaya nga diyon yung concept ng church, called out. So yung Israelita, sila po yung ginawang halimbawa. They were called out. So ang ibig sabihin yung Egypt is a picture of the world. Sila po ay nilabas ng Diyos po yan. Yung pagtawid nila doon sa Red Sea, yun po yung picture or type of baptism. Okay? Kaya pagdating sa church, sa Book of Acts, may nakalagay doon, Church in the Wilderness, na para yung Israelita, Church in the Wilderness. So ang tawag noon, hindi naman church yun, kasi wala pa naman church nung araw. Ginamit lang yun, ibig sabihin, in replace of the word congregation. Na yung assembly nila, kalipunan ng tao. Okay? So halimbawa lang, yung sabungan, congregation din yun . Congregation yun, assembly yun. Yung mga congressman, di ba, nung araw, anong tawag ng congressman nung araw? Assemblyman. So, nag-gather sila. So, assembly yon. Pinalitan na lang nila yan na congress. Yung senado, pagtitipon din yan. So, dito po natin makikita, mga batay, iba-iba pong ugali, paano po sila naglingkod sa Panginoon. So, magsimula po tayo dito sa chapter 13. Okay? Chapter 13. Verse number 26. Sumunod sa 26. And when they came to Moses, yung mga spy na, bumalik na. Naka-scout na sila doon sa lupa, And to Aaron and to all congregation of the children of Israel, and to the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them, and all the congregation, and showed them the fruit of the land. So binibidan nila, ito yung mga nakita namin, ang lalaki ng mga magagandang prutas doon. Maganda yung lupain doon. Kaso lang hindi nagtatapos yung report nila. And they told him, and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. So kita nyo, nakakuha sila, may mga pasalubong sila na prutas, para yung misis ko. Sabi misis ko, wala ka ba ng pasalubong? Mabihira, Ayos yun, Ang ganda nga ng pagkalibing ni Pastor Bing, maulan-ulan. So sabi namin, pagka maulan to bukas, mahirapan kaming tumawid sa ilog. Kasi yung libingan niya, doon sa lupa niya may laking ilog. Para makatawid yung mga tao doon, may ginawa yung barangay na lata, yung siguro ganyan. Ganito kalaki. Yung parang yung bangka na tatawid, tapos merong yung wire, tali, from one end to another end. Ang hirap noon. At God is good, yun.
ano lang, yung kulimling lang. Kaso lang pagkatapos, magkawian na, simula na ng ano, yung ulan, ano, hanggang maghapon na yun. Ako'y pumunta doon sa church na kung saan doon ako naligtas, kay Pastor Chad. Napakita ko. Tapos pumunta din ako sa, ano, sa school namin. Surigao del Norte, ano, State University. Pero, for 35 years na hindi ko napuntahan yon. Kita ko yung teacher ko, doon pa rin. Yes, ano. Kilala pa rin ako teacher ko eh. Yung classmate ko nung araw, kilala pa rin ako. Mga nasa school na eh. Sabi ko, ayos ah. Yung mukha ko, hindi pala nagbago ah. Tatawa lang ako yung mga teacher eh, nakakilala pa sa akin. Okay. Sabi ko, mate, saan ba yung mga trophy ko nung araw? Kasi may mga trophy ako na life size eh. Ang dami kong trophy. At saka saan yung hagdanan na kung saan nandun yung pangalan ko? Sige, liba na eh. Kasi mayroon ng pangalan doon eh. Pagpasok mo na, one of my name, among the names, nandun yung pangalan ko. Sayang nga lang, hindi pa uso ang kamera noon. Dapat ako lang pinicturan ko, may laala ko, no? So, sabi sa akin, nung bagyo, nasira lahat yon, wala na yung records na yon. Okay. Kaya niloloko ni Pastor Silso, gaano mo kilala, nakakalimutan ka. Totoo nga naman, ano? Makakalimutan ka. Mawala na yung files mo, wala ka na. Ganun na talaga ang buhay. Kahit gaano mo kilala, lalagyan ka na lang ng monumento. Hindi kahit yung monumento, hindi na nga nirespeto. Kita mo si Andres Bonifacio, di ba? Galit na galit si Isko dahil doon dumudumi yung mga tao. Wala eh, hindi na ginagalang eh. Ang ginagalang na lang si Jose Rizal. Kasi may sahod yung taga-gwardiya doon. Kung wala yung sahod yung taga-gwardiya doon, hindi magtsatsaga yun. Sipin mo, 3 oras ka nakatayo na ganyan, no? Aarawan ka. Sipin mo yan. Maarawan ka, maulanan ka, nandoon ka lang. Pabor yung ano, yung nagaganyan na ano, naka-gwardiya doon na medyo kulimlim. Kung matapat ka ng alauna, grabe. Tapos pupuntahan pa ni Brother Ramil, asarin pa. Di ba? Sa Malacanang kami, asartos pa social eh. Yung mga gwardiya doon, presidential guard na gaganyan doon, di ba? Mga nakapintura ng itim yun. Pastor Silso, ginaganon eh. Grabe itong mga kahoy na to. Sabi ko, walang iya ka, pagka naasar yung gwardiya sa'yo, baka ano ka yan, masiko ka ng baril dyan. Yung baril, di ba? Hawak yung baril ka ganon. Kaya, ito po mga kapatid, ano pa sabi dyan? Yung verse 26, ito, tingnan nyo ha, 13:26. 13:26. So nagsabi na sila, napakita nila, di ba? Pagdating sa 28, ito yung sabi nila, 13:28. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. So ito yung mga anak ni Anak, ayos to, no? Si Anak ng anak. So, children of Anak. Ito po yung mga lahi ng ng mga higante. Kaya yung makita niyo social media ngayon na mayroong daw mga footprints na malalaking tao nung araw. Kalain mo, almost 5,000 years ago, ngayon lang nila pinag-hunting yung mga ganyan, yung mga ebidensya na gano'n. O napatunayan nila na yung DNA ng mga nakaraan, gano'n. Kaya ibig sabihin, di ba merong celebration ng Pride Month ba yun? Oh. So yung Pride Month, pag dinugtong mo yan, alam nyo na kung sinong mastermind noon. Pagdating nyo sa bahay, anuhin nyo. Ang gitna ng Pride Month, demon. Di ba? Pride. Di yung dulo. Month. Oh. Di ba? Oh, demon. Demon is behind. Kaya, tingnan nyo maya, kung hindi kayo naniniwala, sulat nyo yung Pride Month, o, pagdugtungin nyo. Burahin nyo yung mga nauna at saka yung dulo, o, demon yung nasa gitna eh. So ito po yan mga batid, sabi po nila dyan, verse 29, sabi dyan, an Amalek dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea,
and by the coast of Jordan. So ito po yung mga sinasabi ng 10 spies. So we are going to talk about people here. So yung unang klaseng grupo ng tao naglilingkod sa Panginoon, 12 spies sila, yung 10. Ito po yung ugali nila. The report, God's word is void. Wala, hindi totoo yung sinabi ng Panginoon. O kita mo social media ngayon, baptist sa baptist. Ngayon ka lang nakakita baptist sa baptist, nagbabangayan. Yung isa naniniwala na si Kristo ay nagsasaper sa impyerno. Grabe ah. Kita mo yung Panginoon Jesucristo, naranasan niya ng Panginoon Jesucristo ay kinakailangan masunog doon sa impyerno. Hindi ba baliw yung taong ganun salita? Diyos magsasaper doon sa impyerno, di ba? Kahangalan yun eh. Tapos yung isa naman magpapatunay na si Kristo ay hindi nagsasaper. Alam nyo, pinagtatawanan na tayo. Noong araw, kalaban natin, ibang tao, mga kulto. Ngayon, baptist sa baptist, nagtitirahan na eh. Saklap, estudyante ko ba yun? Alam nyo, nilibing sa Pastor Bing, ang dami mga pastor. Tinutuligsa ko. Mga classmate ko pa. Brad, mas maigi pa yung pastor mo. Binibigyan nyo ng parangal. Naiinggit ang mga disipulo dahil hindi nila nasaksihan yan. Sabi ko, sira ulo yung taong to. Hindi marunong mag-isip ng kalagayan eh. Iba yung kalagayan ng mga disipulo sa panahon ngayon. Sabi ko, malapit-lapit na to sa akin. Ayaw kasi mag-text-text. Unprofessional. Sabi ko, pag malapit-lapit na to, masapak ko to eh. Di ba? Nagta-type na ako eh. Kasi umatras na ako, yung kagad mensahe sa akin eh. Umatras na ako habang nag-iiyakan yung mga tao eh. Sabi ko, pag pinatulan ko to, sasagot na naman. Tamad pa naman ako magte-text. Minura ko na lang. Eh, pag nagkita na lang tayo. Sasagasaan kita sa kalsada. Mga, ibig sabihin, yung mga ganun ba? Yung nakaka-high blood, yung ang sarap ng buhay mo. Ba't may kukompare yung panahon ng Panginoon sa panahon ngayon? Ibang kapanahonan yun eh. This is a free country. We have a tradition. Kahit hindi ba naman pastor yung namatay, kahit nga rebelde yung namatay, kahit nga yung rapist yung namatay, binibigyan ng parangal yan eh. Bakit? Meron na ba dito sa Pilipinas na pag namatayan, sasabihin mo lahat na masasama? Hindi. Ano marinig mo dyan? Meron mo dyan, yung tatay ko na sa bahay talaga. Walang ganun eh. Wala. Kaya yan po yung problema mga kapatid. So ito yun. Para mga spy yung mga yun eh. Tin spy. The report, God's word, not reliable. Okay? Yun po yung mula verse 26 hanggang 29. Ano pa? They were arrogant people. Mga arroganting mga tao to, yung spy. Bakit sila arrogante? Oh. Verse 31. But the men that went up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Malalakas sila. Tinitingnan nila yung level nila na yan ay matatangkad, mga higanti yan, italo na tayo. Hindi naman ganun eh. Kita mo yung Israel, pinalibutan niya ng malalaki mga bansa. Ba't hindi matalo-talo? Sipin mo yan. Nung mag-gira sila nung araw, ilan yon? 2 tura-tura lang, 2 plane versus 500 planes, warplanes. Eh bakit tayo matatakot mga Pilipino? Magipag-gira. Ang dami nating manananggal dito. Marami tayong matikbalan dito. Marami tayong marites dito. Eh, biro lang yan. Kasi sabi nila, tanong sa akin, dami nagtatanong, bakit ngayon lang nangyari yan, pastor? Ano ba naka-trigger dyan sa ano? Sabi ko, alam mo kasi,
25 years ago, lang natin sinabi, that is West Philippine Sea. Matagal na yan, South China Sea. Matagal na yan. Nung namatay si Marcos, tinawag yan, at saka tinanggap sa world map yung South China Sea. Oh. 25 years ago, saka lang tinawag yan na West Philippine Sea. So, nai-inject na ng generation ng China na kanila yon. At saka hindi lang naman Pilipinas nag-aangkin dyan eh. Ang dami nag-aangkin eh. Pati nga Britain at saka Amerika nag-aangkin din yan eh. Kasi dumaan din sila dyan. Kahit sino naman pwedeng mag-angkin. Isipin mo, tubig lang yan na dagat, inaangkin. Wala nga lupa dyan eh. Ang masaklap, doon sa Surigao, kinukuha yung mga lupa, dinadala doon. Yan na, napapicture ako eh. Sabi ko sa mga tao doon, ano yung mga barko na yan? Ay, China po yan. Anong ginagawa? Kinukuha po yung bundok. Uka yung bundok eh. Yung ginagamit nila doon. Kita mo, ito mga Pilipino, pira-pira lang. Kalit sa mga Chino, binibintahan naman. Ang kanya mga baded? Oh. Kung matino yung gobernador, matino yung congressman, matino yung mayor, matino si kapitan, wala eh. Pira-pira lang eh. Sipin mo yung bundok, binibinta doon. Nandoon yung mga barko. Oh. May nagbablog ba dyan? Nagbe-Facebook ba dyan? Wala. Nakita ko, nandiyan oh. Nasurigaw yung mga barko. Nakita mo yung yung tubig. Parang tsokolate dahil doon sa mga lupa. Sipin mo yan. Tapos dinadala doon. Siguro, dahil naghihirap ang Pilipino, hindi na iniisip ng Pilipino, pag nawala na yung bundok, wala na silang lupa. Nakuha niyo ba yun? Siguro, iniisip ko na lang, kaya nagbabakbak yung mga tawag doon mga kalsada natin, baka yung binakbak yun, yung binibinta doon eh. Matitino ka naman yung kalsada eh. Babakbak yun natin, yun ang binibili. Bakbak ng bakbak eh. So ito yun, mga arrogante mga baded. Ano pang meron sa kanila? Itong 10 spies. They create fear in the congregation. Verse number 32 and 34. Verse 32, they brought up an evil report of the land, which they searched into the children of Israel, saying, the land which we have gone to search it is a land that eateth the inhabitants thereof. Aba, mga cannibals pala ito. And all the people that we saw in it are men of great stature. And we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and were in our own sight as grasshoppers, and we were in their sight. So, para mga tipaklong lang tayo kumpara sa kanila. Ang nakita nila, yung takot. Nakita nila yung tao, hindi nakita nila ang Diyos. Maraming mga membro, maraming mga Kristiyano, ang nakikita lang material na bagay. Kaya ako magbibigay sa Panginoon para pagpalain ako. Walang garantiyang ganon. Yung pinaka-giver sa Biblia, yung nagbigay ng 2 mites. O bakit? Yumaman ba yon? Sige nga. Walang ganon. Ang Biblia, walang Kaya nga, hindi tayo natuturo ng prosperity gospel na pag ikaw nagbigay, mag-support ka sa mission, pagyamanin ka ng Panginoon. Walang ganon. Kasi, nandoon na yung blessing ng Panginoon. Kaso lang, mayroong requirement yan. A faithful man shall abound with blessing. Pero yung blessing na sinasabi dyan, hindi naman pera. Kasi ang pera nga, material blessings, that is the least kind of blessings that God can give you. Di ba? Bakit? Pag namatay ka, hindi mo na matangay yung mansion mo. Namatay ka, may milyon ka doon sa bangko, hindi mo matangayan. Sino yung mga milyonaryo dyan? Mga bilyonaryo sa Pilipinas na namatay? Wala naman din eh.
Naiwanan lang yung kanilang mga ari-arian. So, yun ay temporary blessing lang yan. Kaya, in terms of ganyan, giving, ibang usapan yan. Hindi tayo prosperity gospel. Okay? Another one, mga kapatid. Ito. So, dapat, pag naglingkod tayo sa Panginoon, wag yung niga tayo, ha? Wag tayong negative attitude. Kasi pag mayroong negative attitude sa paglilingkod, sabi, magano tayo ng commitment, ay, hindi natin kaya yan. Itong area na to, ipa-second floor natin, saan kaya tayo kukuha ng pera niyan? Magpa-aircon tayo, tagulan na eh. Di ba? O yun, tagulan na, hindi na bro. Sipin mo yan. So, dapat tayo mapatid, positive attitude. Kasi pagka negative attitude, strike fear in our hearts. Ano pa? Alam niyo yung takot, nagbe-breed yan eh. Nagbe-breed yan. Yung takot mo, naipasa mo sa isa. Kita mo, di ba? Sabi ko, hindi ako iyak pag may iyakan dyan, hindi ako iyak. Nung nag-iyakan na, iyak ka rin eh. Di ba? Nahawa ka eh, because of emotion. The same with fear. Pagka nagkaroon ng fear, mahawa ka. Kita mo yung, di ba, nagtatawanan, yung tao. Hindi ka naman kasali, tatawa ka rin. Nakuha nyo? Oh. Sa mga palabas, nakikinood ka pa lang ng gulpi, di ba? Tumawa sila. Pati ikaw, apektado ka eh. Pag umiyak si Sharon Cunita, iyak ka rin. Oh. Ganun po yan, mga badid. It breeds haughtiness and arrogance. Ano pa? Nullify God's word. Para ba yung salita ng Diyos, hindi mapagkatiwalaan. So, ang positive attitude dapat natin, affirm God's word, na totoo yung sinabi ng Panginoon, feed our faith. Dapat lalo nating pakainin yung ating pananampalataya. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na tayo ay may mga kaibigan na mga spiritual. Ako, marami akong mga kaibigan na mga niga. Marami akong mga kaibigan na mga kontra. And I am thankful for them. Thankful ako. Marami, araw-araw, may mga pastor nagpapadala sa akin ng devotional nila. Umaga, gabi. Nagpapasalamat ako. Kasi mayroong mga tao nagpapaalala nito. At may mga tao naman na nagte-text na kontra sa akin. But never. Faithful yan sila na niga sa akin mo. Okay lang din sa. Pagka binasa ko na nagagalit ako, pero on the other hand, nagpapasalamat ako, Lord, salamat kasi itong tao na ito, ginagamit mo, palalahanan ako. O, di ba? So be thankful for those niga people. Huwag lang kang uminit ang ulo mo. Dahil pag uminit ang ulo mo, yari ka. Papatulan mo yan, kawawa ka. You have an enemy within. Okay? So dapat pasalamatan mo na lang, Panginoon. Thank you, Lord, for these people na ito'y nagpaalala sa akin. Okay? Yan po yan. So dito tayo mga kapatid. Congregation. Chapter 13, verse 1. Ito yun. Anong klase mga tao itong congregation? So sabi po ni dyan, chapter 14, 14. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Nung marinig po nila yung negative na mga naririnig po nila. Oh. Para bang, yung mga advance mag-isip ba? Pastor, paano na lang pagka nagkasalpukan yan sa West Philippine Sea? Ano kaya mangyari sa atin? O, di mga gano'n, di ba? Sabi ko, ayos lang naman yan. Anong pakialam ko doon? Pag namatay tayo, di patay. O, anong gagawin natin? At least, magpasalamat ka sa presidente natin na kahit wala naman talaga tayong laban, lumalaban. So, dapat makuha natin yung fighting spirit niya. Hindi yung, di ba? Kasi, tawag doon, nandoon kasi yan sa national anthem natin eh. Sa manlulupig, wag kang pasisiil. Di pasisiil, di ba? Tama ba? Princess? Oh. Kaya dapat yung mga niga, papakantahin noon sa manlulupig.
Di ka pa sisil, oh. Nilulupig ka, di wag kang patalo. At least mayroong yan, inspiration. Okay? Normal naman yan. Kaya yan ay nangyayari. Di ba? Nangyayari, Babaded. Mabait ang Diyos dito ginagawa. Kasi maraming Pilipino naniniwala sa Biblia. At least patunay yan that the Word of God is true. The prophecy is true. Amen, mga Babaded? Nagkataon lang ng location, dito malapit sa atin. Oh. Pero ang bait ng Diyos. Tinatanggalan yung mga Pilipino ng mga bag, ng mga isda. Baha naman sila doon. Maraming nadamay sa kanila. O, di ba? O, maganda. Magaling yung Diyos natin. Binabawi sa ibang paraan. Ang problema, parating na rin sa atin yan. parating na rin, no? Yan, galing, no? Kaya, anong meron sa congregation? They murmur against God. They murmur against Moses. They rebelled against their leaders, verse number 5 to verse number 9. Ano pa? They despise their God. Wala na. Yung Diyos nila, kinalimutan na nila. Ayaw na nila. They accuse God on ground of falsehood. Itong Diyos namin, hindi na ito totoo. They did not like the land God promised to them. Ayaw namin yan. Nagbigay nga lang, magkipag-away pa, magkipagpatayan pa. Sipin mo yan. Sa simula pa lang, nung binibigyan sila ng Panginoon ng mga blessing, nagpaulan ng mana. Wala na bang iba? Kahit ba na sana Spanish coco bread, wala man lang. O, di ba? Pandesal man lang with malunggay, wala man lang. O. Puro na lang ganito. Nagpadala ng quail. Doon mismo sa loob ng tent nila yung quail. Anong hinahanap? Andoks. Tsaka baliwag. Kasi ayaw nila maganowa. Tamad. Oh, yun ang problema, mga kapatid. Kaya minsan tayo, gusto natin sa blessing yung automatic. Lord, bigyan mo ako ng pera. Gusto natin, pagbukas natin ng GCash, meron na. Hindi ganoon. Pag saksak mo sa ATM mo, andoon na. Hindi ganoon. Pagtrabahuan po natin. Amen, mga kapatid? Kasi binigyan naman tayo ng Diyos ng lakas, ng isip, papaano. Kung ganun pala anak ka ng Diyos, at pagka ikaw may hingin, Lord, kailangan ko po ng 10,000 bukas, pambihira, no? Nag-prayer meeting ka dito, tapos maya-maya, pagdating mo ng bahay, bigla mag-text sa'yo, GCash has been forwarded. Ganun ba yung sinasabi doon? In your account. Magtatalon-talon ka, sasabihin mo sa mga kumpare mo dumas sa sigero, si ba maniwala kayo, magsimba kayo, kita mo yan, abay, lahat ng tao siguro maging Kristiyano. Pero hindi. Kahit yung balita, sabagay, nagkaroon ng fear sa neighboring, Kaya nga si Rehab naligtas Kasi narinig niya sa mga marites nung unang panahon na ganun nga ang ginawa ng Diyos. So out of fear, naniwala siya sa Diyos. Okay? So ito po yung congregation. Okay? Ano pa? They want a new leader and go back to Egypt. Ito po yun. Anong verse yan? Gusto na nilang bumalik doon sa Egypt. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po yan. Kaya meron yung ugali ba ng tao ba? Sana, nung unbeliever pa na lang ako. Di ba? Nung unbeliever ako, nakakapag-UC ako. Baptist na ako, hindi na, nagagalit si pastor. Sino sabi nagagalit ako? Wala naman sinabi nagagalit yung pastor. Kung sigarilyo ka, bahala ka sa buhay mo. O kita mo yung pastor, nag-rebelde sa pastor niya. Si Junction, pastor yan. Hindi ko mabati-bati kasi nagaganon-ganon Pinapakita niya sa akin. Ganon siya. Sabi ko, ayos ka lang ha. Hindi ko matawag pastor Pre, kumusta ka na dyan? Diba? Siyempre, kung kapatid mo, halimbawa nakita ni Harvey, si Kuya Ramil niya, nagaganon-ganon. Hindi niya matawag na, Brother Ramil. Tawag niya, pare, okay lang. Sipin mo yan. Kaya nga sabi nga ng yung pare ba, nanood ng sine.
Sabi nung ano, Father, andito ka. Huwag kang maingay. At saka huwag mo ko tawag-tawag na Father. Lakasan mo. Tawag sa akin. Tawagin mo akong pastor. Kawawa yung mga baptist. Tawagin mo. Kaya mahirap. Sino pa mga tao nandito? Si Caleb and Joshua, 14, verse number 24. Ang sabi diyan, but my servant Caleb, because he had another spirit with him and had followed me fully. Ito po yun mga kapatid. Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat meron tayong matinong spirito. Right spirit. Yun yung kailangan natin eh. Ano pa? Yung quality dito. Had followed me fully. Ibig sabihin, kung anong sinasabi ng Biblia, sinusunod, ipamuhay natin. Amen mga kapatid? Yun ang dapat eh. Yun ang spirito na kailangan natin. Ano pa? 24. Him will I bring into the land wherein he went, and his seed shall possess it. Oh, yun. So ito po yan mga kapatid. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin sundin ang salita ng Diyos kagaya ni Caleb at saka ni Joshua. At hindi lang kung ano sinabi ng Diyos, inutos ng Diyos, yun po yung sundin. Okay? So dito makita natin may kanya-kanyang ugali. So dito tayo. Yung iba, kaya hindi nagpe-prayer meeting. Ano katwiran? Hindi, pinagpe-pray naman kami ng mga kapatiran. Ay, okay, no? Tandaan nyo lagi that prayer meeting ay ito po yung mahalagang part ng pananambahan. Laging nga biruan, di ba? Pag mahal mo ang iyong pastor, magpakita ka sa linggo ng umaga. Pag mahal mo ang church, magpakita ka sa linggo ng hapon. Pero pag mahal mo ang Diyos, magpakita ka sa prayer meeting. Bakit? Kausapin mo ang Diyos eh. Kasi may prayer meeting, makipag-ugnayan ka doon sa Kanya eh. Makipaghuntahan ka. So itong 10 spies, they bring evil report, mga niga ito. Itong congregation, ito yung mga klaseng tao na nagmumurmur. Complainers. Commitment na naman. BBE na naman. Mamasahe kami. Yung pastor namin, hindi pa nagpa-snack yan. Hindi man lang kami, wala man lang consolation sa amin. Consummation yung binigay ng pastor namin. Ang reward ninyo, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Amen, mga kapatid? Ganun dapat ang right attitude. So, kaya ito, anong meron kayo na Joshua at Caleb? They had a godly attitude. They guarded their hearts. They trusted God against all odds. Yung 10 against, sila po nagtiwala sa Diyos. Come what may. Kaya tayo po dapat magtiwala sa Diyos kahit anong mangyari sa buhay po natin. Tumayo po tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palala po na yung salita. Habang lahat ay nakayukat, nakapikit ang mata. If God has something for you tonight and God's speaking to your hearts right now, harinawa, be like Joshua and Caleb who follow the Lord fully. They have a right spirit within them and they obey the commandment of the Lord. At yung salita ng Diyos ay pinapaniwalaan nila. Ipinamuhay nila. Kaya sa amin gabi ngayon o Diyos, sa aming paglalingkod sa inyo, harinawa, hindi kami complainer, kundi kami po yung mga anak ninyo nagtiwala that you are our provider. You are the one who give us strength. Kaya yung mga taong yun, sila po yung mga negative, mga nagmumurmur, ayun, hindi nakapasok sa promised land. Si Joshua at Caleb lang, out of millions, sila lang. Yung 20 years old pataas, patay lahat yun. Pero itong dalawa na ito, dahil nagtiwala sa Diyos, nandoon yung blessing ng Diyos sa kanila. So, hindi natin pwedeng sabihin na kaya natin kopyahin sila. Iba naman yun. Pero,
dapat kopyahin natin kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos. So if God has something for you tonight and God's speaking to your hearts right now, do come, kneel down, pray, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po, mga kapatid. Thank you, Father, sa mga palaala po ninyo. Sa aming pagsamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po kami, lays ka pa man ng diskasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy naglingkod hanggang sa ikalawang pagbabalik. Mga kapatiran po namin ang hinapalakas ng karamdaman, pagalingin mga kapatiran po namin na walang hanabuhay, bigyan hanabuhay, mga kapatiran po namin na si pag-aaral, bigyan po ng provision ng Diyos, talino sa kanilang pag-aaral. Sa aming pagsamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po kami, lays ka pa man ng diskasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos ng